Alright, mega live shout out. Good morning mga kakabsat. Ito na mga kakabsat, no? May topic si Attorney Rene Bueno kahapon actually. 10 hapon mo. Yeah. Madaling araw to kasi pag 9:48 ngayon, 10 hours ago. So 11 o'clock ng madaling araw, anong gabi. Sino ang takot kay Remulla? Paano ba naman? New Year na New Year, sabi nila mga kakabsat, no? Si Boying Remulla, Ombudsman Remulla, tinakbo daw sa ospital. Ibang klase talaga itong mga garapatang to. Takot na takot. Ha? Sige nga, pakinggan natin sa attorney dito. May kaso na. Nagkamote. Buenos dias, buenas tardes, buenas noches mga amigos, mga amigas. Sa aking mga kuyubi sa Usapang Batas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay pag-usapan naman natin ang isa sa pinakamapanganib na krimen sa digital age. Yung tinatawag nating disinformation. Yung pagpapakalat ng mga maling balita, yung fake Yan, news. Ramos, shout out. Kasi alam nyo, kaninang umaga ay ang nagsimula ito kahapon yata ng gabi. May mga bali-balitang kumakalat na ang ating pong ombudsman, si Boying Remulla, ay isinugod daw sa ospital at nasa malubhang kalagayan. Pero bago tayo magpatuloy, mga amigos, mga amigas, lilinawin ko lang ito pong kumalat na balita nito ay fake news. Pero bilang inyong tagapagpaliwanag, hindi lang tayo magde-debunk. Susuriin natin ang legal malice sa likod nito. Bakit ngayon ito ikinakalat? Bakit ang ombudsman ang tina-target? At ano ang pananagutan ng mga taong nag-click ng share sa peking balita or disinformation na to? Alam niyo po, itinuturing nating mapanganib ang fake news. Mapanganib ang fake news sa public officials. Sa batas po, ang paninirampuri sa isang ordinaryong tao ay masama. Ganun ba, Sir Leonardo? Pero ang pagpapakalat ng peking balita laban sa isang opisyal na humahawak ng mga sensitibong kaso, gaya ng ating ombudsman na nag-iimbestiga sa flood control scam, ay isang anyo ng sabotahe sa hustisya. Kapag ang sentro ng fake news ay isang public official, hindi lang po ang tao ang tinitira. Ang institusyon ang actually pinapahina dito. Kapag naniwala ang publiko sa incapacitated o hindi na kaya magtrabaho ang ombudsman, nawawala ng momentum ang mga kasong hinahawakan niya. Ito ay isang taktika para magdulot ng panic at destabilisasyon. Kanina diniscuss ko na to sa Usapang Batas kasi kaya nga lamang medyo limitado ang aking oras doon sa Usapang Batas. Kaya itinutuloy ko dito sa aking sariling YouTube channel. Dahil mas mapapaliwanag ko dito ng gusto at medyo mas detalyado ang aking pakikipag-usap sa inyo kapag dating sa usaping pagpapakalat ng mga maling balita. Mga amigos, mga amigas, tandaan nyo ang mga batas na to. Unang-una, yung Republic Act 10175. No? Ito, paulit-ulit tayo dito sa diskusyon ng batas na to. Ito yung Cybercrime Prevention Act. Ang cyber libel ay may parusang hanggang 12 taon sa rehas. Kulong yan kapag ikaw ay napatunayang nagkasala. Naku, kakasuhan ni attorney. Dahil digital ang platform, siyempre mas mabigat ang sentensya. Mas higher yan by 1 degree. Napaliwanag ko na din yan sa mga previous vlogs ko.
Pangalawang, tandaan ninyong batas yung Article 154, yung unlawful utterances. Ang sino man maglathala ng peking balita na maaaring makasama sa kaayusan ng publiko ay may criminal na pananagutan. May criminal liability yan. At hindi biro to yung nagpakalat kayo ng Shout out, peking Remy. balita at sinare nyo. Delikado yan. Mariano, shout out. May criminal liability yan. Discuss natin yung doctrine of actual malice. Yan na. Sa mga public officials, kailangan patunayan na ang nag-post ay alam na mali ang impormasyon o walang pakialam kung totoo man ito o hindi. Sa kaso ng mga nagko-coordinate sa pag-atake ng mga troll farms, no? Madaling patunayan ang mali siya dahil layunin nilang sirain ang kredibilidad ng opisyal. Yan ang problema dyan. So dito ay maraming nagsasabi, no? Pero ito, opinion ko lamang. Yung pag nag-share ka ng mga fake news, you will also be held criminally liable for that. Sa ilalim ng batas, ang pag-distribute ng libelous content ay kasing bigat ng paggawa nito. So, makikita mo yung bigat ng parusa din dyan, yung bigat ng iyong kasalanan sa ilalim ng ating revised penal code at ng special laws. Lalo na kung ang target mo ay isang taong may sensitibong position. Katulad ng ombudsman. Ang bawat share nito ay nagiging bala para sa mga taong gustong itago ang katotohanan. Kapag pinatay nyo ang kredibilidad ng ombudsman, Figure woman, shout out. Good morning. sa pamamagitan ng Happy New fake Year. news, dito tinutulungan nyo ang mga korap na makatakas sa kanilang pananagutan. Okay? So, kung alam nyo namang na yan, wag na ninyong isi-share yung impormasyon dahil baka mapahamak din kayo sa pag-share ng mga peking balita. Yan po ay ipiniliwanag na ng ating Korte Suprema sa isang kasong kanilang dinesisyonan ngayon at nung nakaraang taon. Okay? So, delikado po mag-share ng mga fake news. Katulad nitong ginagawa ng mga taong galit kay Ombudsman Remulla na siya ay isinugod sa ospital at nasa critical na kondisyon. Gusto kong itanim ninyo ito sa inyong isipan, sa inyong utak. Ang katotohanan ay ang pundasyon ng ating batas. Kung hahayaan nating palatan ito ng mga script ng mga trolls, mawawalan ng saysay ang lahat ng ating pinag-aaralan. At parang lalabas din na tayo ay walang pinag-aralan kapag nag-share ka ng mga peking balita. Ang ombudsman ay tao lang, pero ang opisina niya ang huling depensa natin. Papunsalan. Laban sa mga Happy New Year. laban sa mantarambong sa gobyerno. Ang pagpapakalat po ng fake news tungkol sa kanyang kalusugan kay Ombudsman ay hindi lang political. Ito ay pagtataksil sa ating karapatan sa tamang impormasyon. Mali yun. Alam mo yung tao, ang lakas-lakas sasabihin mo sinugod sa ospital. Mali yun. Maling-mali po yun. Huwag kayong maging biktima. Huwag kayong maging kasabwat sa pagpapalaganap ng maling impormasyon. Maging matalino bago mag-click, bago mag-share. Dahil sa dulo ng araw, ang hustisyang hinahanap ninyo ay nakasalalay sa katotohanang pinoproteksyon ninyo. Salamat, Attorney King. So hanggang dito na lamang po. Ito muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Attorney Beno. Oh, yan Ito mga nagpapakalat tulad ng mga garapata. Diyan sila mahilig mga kapsat. Mag-last topic tayo bago tayo mag-end. Bago ako mag-exit dito sa resort at umuwi ng Baguio. So, kan muna tayo. Last. Salamat, Attorney.
Countdown muli tayo. Last na po. Sa mga bagong pasok, gawin nyo ng 100 yung like natin. Baka naman. Like po tayo. Huwag po kalimutang mag-like and subscribe.